Ayan, welcome sa aming podcast. And for today, we're going to talk about Ang diwa ng mga Pinoy. Ayan. So tayo mga Pilipino, di ba? Tayo parang mga values natin, di ba? Sa pagpapatuloy natin sa ating career, di ba? Ikaw ba, anong plano mo sa buhay? Matulog! Charis! Siyempre, magtapos ng pag-aaral. Mahalaga Para yan. mabigyan natin ng magandang buhay ang ating pamilya. Ayan. So, ano bang balak mo na na work in the future? Gusto ko maging doktor. Oh, Ikaw doktor. ba? Ako, balak ko maging milyonaryo. Sino makakain ng pera? Siyempre, di ba? Parang ano natin yun, drive natin yun, maging Yes, milyonaryo. goal natin yan, maging Pero, bilyonarya. Ano ba yung reason natin, di ba? Ikaw, ano bang reason mo? Ako, ang pinaka-reason ko talaga family. Siyempre, gusto ko may bigay lahat sa kanila. If ever. Ayan, di ba? Yung una nating values bilang mga Pilipino is yung pagiging family-oriented, di ba? Yes. Ikaw, ano ba, share ka naman, paano reason, bakit naging reason mo yung family? Siyempre, pag nakikita ko nag-hard work yung parents ko para sa akin, para ibigay lahat ng pangangailangan ko, kahit na nahihirapan na sila, siyempre, makikita mo na, ay, kailangan kong suklian. Someday, yung nabibigay nila sa akin. Oo, parang meron tayong ay utang na loob, di ba? Yes. Yung tinatawag natin sa pag-pursue natin ng career. Parang in the future, gusto ko yung ginagawa ko, magbubunga siya. And syempre, for my family, di ba? Yes. And Ayun parang pinakaunang-una nating iniisip pag gumagawa tayo ng mga bagay-bagay, like nag-work or nag-aaral pa lang tayo, di ba? Parang mahalaga para sa atin yung parang in the future, gusto ko makaahon ako, di ba? Like, yes. gusto ko makapag-travel, di ba? Una-una dun yung inisip natin, yung family. Family, yes. Ikaw, ano pa yung example na tingin mo bakit kailangan natin unahin yung family? Siyempre, para sa akin, simula bata pa lang tayo, family na yung nagpo-provide sa atin, hindi lang financially ha, mentally, physically, and emotionally. So, siyempre, as anak, kailangan din natin ibalik yung support na binigay nila sa atin in any way na kaya natin. Di ba? Ayun din yung isa, yung family. Pagiging family-oriented natin. Yes. So, nagpupush tayo na to do better sa ating career. As a di ba? Filipino, Oo. likas natin ang pagiging Oo, family-oriented. kasi parang tayo anong tawag doon? Collectivist, di ba? Yes. Yung country natin. Parang pinapriority natin yung family. So, lahat ng sentro ng aspect sa buhay natin, parang andun sa family, namumula, di ba? Yung Yes. pakikipagtulungan, di ba? True. Yung pakikipagtulungan natin na makaahon tayo, di ba? Sa hirap, di ba? Sacrifices. So, oo, di ba? So, yung next pa natin is yung parang yung values. Values Pagpapahalaga natin sa education. education, di ba? Ikaw ba? Gaano mo pinahalaga ng pag-aaral mo? Ako, syempre, parang dahil nga, ang reason ko is yung family, di ba? So, parang iniisip ko, kailangan ko pagbutihan yung pag-aaral ng psych, di ba? Kaya natin Ayan. to. Oo, yung psych, kasi parang, maganda yung, yung pag-aaral ng psych, kasi hindi lang siya sa sarili mo, but also to help others, di ba? Yes, Diba? tama Yung ka parang dyan. pagbibigay mo na in the future, hindi lang to para sa akin. Pero True. dun din sa mga tao na nangangailangan ng mental health, diba? Ayun, yung education kasi hindi siya sa'yo, mananakaw sa'yo, diba? True. Diba? Parang kapag tayo ng education, kasama na din dun yung yung parang drive mo dahil sa family mo, diba? Parang simula sa family mo, nagpapatuloy ka mag-aral, diba? So, kagaya din ng iba, yung example nito is yung mga nurses, diba? Yes. Parang yung pagpapahalaga ng mga nurse sa ibang bansa, diba? So, parang mas, sila, nag-aaral sila mabuti. So, dahil doon, sa family nila, parang, para to sa family ko, mag-aaral ako mabuti. So, Oo. para makaahon tayo sa hirap. True. Di ba? Parang in the future, masasama ko dito yung family ko. Yes. Kaya kailangan mag-aral ako ng mabuti. So, ikaw, yung next natin is yung
Resilience, Ay. diba? Nakalimutan mo na. Grabe ka Sorry po. Mali ko. Si Resilience, diba? Ayun, sa resilience. Oo nga. I-share ka naman yung sa about sa mga OFW, diba? Ayun. Eh, di ba, kilala naman natin ang mga OFW. Ang dami nila pinagdadaanan. Homesick. Pagtatrabaho mag-isa nang walang kakilala. Sobrang nakakabilib sila kasi despite of those things, talagang tumatayo silang matatag, lumalaban sila, di ba? Kahit na sobrang hirap. Ikaw ba? May kilala ka bang mga OFW? Oo, may marami akong kakilala mga OFW. Lalo na kanina nga sabi ko yung mga nurses, di ba? So parang mahirap yung work nila, di ba? So hindi ko naman inaano, mahirap din naman yung work natin as a psych, di ba? Yes. As pero mahirap kasi physically din sa kanila. So karamihan ng mga nurses natin, di ba? Galing sa Pilipinas, pupunta sa ibang bansa. So ang hirap kasi maraming challenges, sabi mo nga kanina, yung homesickness, di ba? Ano pa, yung mga challenges nila nakapag-adapt sila Yes. sa environment nila sa ibang bansa kasi hindi ka familiar eh, di ba? Yes. Tapos ang hirap ng work, so iba rin yung kalahi natin. So kalahi natin sa ibang bansa, di ba? Yes, may mga language barrier pa. Ang dami mga culture, ang dami mong kailangang parang i-adjust. Kailangan mo mag-adjust kasi mag-isa ka lang lumalaban eh. Pero para sa pamilya. Diba? Ayun, favorite natin yan. Parang tayo as a Filipino, ayun yung pinaka-reason natin eh, di ba? It all boils down in family, di ba? So parang mula sa family, sa education, tapos kaya tayo nagpapatuloy para maging mas matatag tayo bilang, bilang isang tao. And syempre, na-apply natin sa career natin. Yes. Di ba? Ikaw ba, ano pa yung mga mga example ng resilience bukod sa nabanggit natin? Tingin mo? Bukod pa dyan, syempre tayo, as a student, di ba? Syempre, nagiging matatag tayo kahit pagod na tayo mag-aral. Sa thesis. Yung iiyak mo na lahat, iyak ka na lang gabi-gabi, bro. Breakdown ka ng gabi. Pero, lumalaban pa rin tayo kinabukasan. Yung tipong wala kang tulog, tapos wala kang review, may exam kinabukasan, may pasahan ng thesis, sabay-sabay, midterms, tapos thesis sa manuscript pasahan. So, kailangan maging matatag, di ba? Tayo Yes. bilang estudyante. So, helpful siya. Kaya estudyante pa lang tayo, di ba? Oh. So, yung resilience natin bilang estudyante, nakakatulong siya in the future. Yes. Sa pag natin sa career, di ba? Totoo. So, kunwari, yung saan natin, sa psych, di ba? Sa psych, mahirap yung yung work natin. True. Emotionally draining siya. Yes. Di ba? So, kung mag-aano tayo ng mga tao, mag-adapt tayo, makikipag-converse tayo sa tao, di ba? So, paano yun kapag bilang introvert, di ba? Mahirap yun. So, kailangan lumalabas dun yung pagiging resilient natin as Filipino, di ba? Yes. Ayun na, ano naman yung pinaka-favorite mo? Pagiging resilient. Alam mo, super, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, nakikita ko pa rin ang matatag pa din. Oo, lagi ka nakangiti. Oo, di ba? Oo. Kahit pagod ka lang, ingingiti mo na. Siguro para sa akin, as a Filipino, di ba? Kahit anong sakuna, nakangiti pa din tayo eh. Yung mga Parang binabaha. bumabagyo, di ba? Tapos nagtitiktok pa. Nakasmile lang sila. Parang feeling ko yun ay nagiging coping mechanism natin. Ang maging matatag, maging masaya kahit anong problema. Ikaw ba? Anong pinaka-favorite mo? Siguro yung favorite ko, yung sa pagiging family-oriented natin. Ay, halata naman. Kasi kami, as a family, so close kasi kami. So, ayun, parang innate sa amin yung parang closeness namin. So, Yes. lahat ng nangyayari sa amin, parang connected sa isa't isa. So, yung laging reason namin is yung, mag-aral ka rin mabuti para sa future mo rin yan, hindi lang naman para sa akin. So, andun din kasi yung naghihirap din sila para Totoo. i-push ka nila mag-aral. So, connected din sila, education and then yung family-oriented, di ba? So, tayo, bilang mga Filipino, yung mga parents natin, di ba? Yes. Sila yung mga parang, pinupush nila tayo na mas, pagbutihin mo yung pag-aaral mo.
kasi in the future, ikaw na lang din ang tatayo para sa sarili mo. Totoo. So tayo, ginagawa nila, pagsusumikapan nila yung yung pag-aaral natin, di ba? Totoo. Di ba yung tipong inuutang na yung tuition? Inuutang yung tuition mo para Totoo. para makapag-aral ka in the future. So, yung isa pa nun, yung parang mas lalakasan mo yung mas pag-iigihan mo yung pag-aaral mo, di ba? Dahil nga sa family mo. Totoo. So, tayo, parang utang na loob natin, ang gagawin natin, pagbubutihan ko yung ginagawa ko para bring back, gano'n. Yes, give back to your family. Give back to sa family mo. Diba? Isang malaking, siguro, favorite trait ko yun, yung bilang Filipino, yung pagiging family-oriented natin. Kasi magkakaroon ka rin ng pamilya in the future. So, mapapasa mo din yun, diba? Oo, parang mapapasa natin yung traits na yun. Yes. Sa mga Hindi na mawawala sa atin yan. Oo. So, ayun, parang nakahawa rin yung mga kasama natin. Totoo. Sa career, di ba? Sa work. Ayan. So, kagaya ng sa ibang bansa, yung, di ba, gusto nila yung, Yan. natin, yung parang values natin na family-centeredness. Yes. So, ayun, parang, yun, in the work, we're all family. In the club. Feel at home nga, sabi nila. Oo, ayun. So, thank you sa ating panonood ng ating podcast and we hope na marami kayo natutunan. Thank you! See you! Bye!